بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng pasasalamat at papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ang ating tagapaglikha at tanging nag-iisang Panginoon na karapat dapat pag-alayan ng lahat na wagas na uri ng pagsamba. Dalangin natin sa Kanya na nawa ang kapayapaan at pangangalaga niya ay mapasa Kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at sa lahat ng Muslim na sumusunod sa tuwid na landas, sa tuwid na gabay hanggang sa huling araw. Mga mahal na kapatid sa Islam, inshallah po yung tatalakayin natin ngayong gabing ito ay paksa na may kinalaman sa karapatan ng mag-asawa sa Islam, o yung mga dapat na ugali at asal na dapat ipairal, lalong-lalo na po ng mga kababaihan sa Islam. Ngayon din inshallah tatalakayin natin yung ibang mga dapat gampanan ng mga kalalakihan. But yung pinaka-main na paksa na ating tatalakayin ay tungkol sa mga kapatid nating babae sa Islam. Lalo na po sa panahon natin ngayon na napakaraming fitna, napakaraming pagsubok at trials, at ang mga babae ay hindi ganun kalakas sa panghahawak sa kanilang pananampalataya. Kakaunti rin yung mga pag-aaral na nagaganap sa mga kababaihan, kaya mas marami yung pagkakamali na nagagawa nila kumpara sa mga pagkakamali na nagagawa ng mga kalalakihan. Sa panimula po, ang ating pagbabatayan at babanggitin ay ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Ang ating Panginoon ay nagwika, sinabi niya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wallati takhafuna nujuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Matatagpuan niyo po itong talata na to sa Suratun Nisa, pang-34 na talata ng Suratun Nisa, yung aya 34 po, Suratun Nisa. Dito sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wallati takhafuna nujuzahunna. Tinutukoy dito yung mga kababaihan. Paano ba natin didisiplinahin? Kayo po, paano nyo ba dinidisiplina yung mga asawa nyo? Muslim man o hindi Muslim? Karate, taekwondo bang ginagamit nyo, bro? Yung kamay, yung paa. Tayo. Yun na tatalakayin natin, na nabanggit natin ng mga nakaraang paksa natin. Yung aya na to, isinasaad, itinuturo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wallati takhafuna nujuzahun. Yung mga kababaihan na kinakatakutan ninyo, yung mga asawa nyo, na kinakatakutan nyo na makagawa ng nujuz. Yung nushuz na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala na Arabic word sa Quran, ang ibig sabihin nito ay ang maksiyah
katulad binanggit ng mga scholar natin sa wikang Arabic, katulad ng binanggit ni Wahidi, sabi niya, ang nusyuz, ma'siyatu zawj, yung paggawa ng kasalanan, yung pagsalungat ng babae sa kanyang asawa, wat tarafu alayhi bil khilaf, at yung pagmamalaki. May mga babae na subhanallah napakayabang, nagmamalaki dun sa kanilang mga asawa, hindi sinusunod. Pag tinignan nyo sa dictionary, yung meaning ng word na nusyuz, ito ay nangangahulugan ng disloyalty, ill conduct, disobedient toward her husband ng mga kababaihan. So sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala dito, kung meron mga kababaihan na mananampalataya na asawa ninyo, mga asawa ninyo, na kinakatakutan nyo na dumating sa kanila yung ganitong mga pag-uugali, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, step by step na pwede ninyong gawin, fa'idhuhun. Yung una na dapat nating gawin ay pangaralan, paalalahanan, at takutin natin yung ating asawa sa pamamagitan ng mga talata sa Quran na nagbabadya ng masidhing kahihinatnan at parusa sa mga babaeng hindi marunong sumunod sa kanilang mga asawa. At pati na rin yung mga hadith na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagbabadya ng malaking kahihinatnan at matinding kaparusahan sa mga babaeng suwail o taksil sa kanilang mga asawa. Kapag ang salita, yung mga pangaral at yung mabuting pakikipag-usap ay hindi gumana o walang nangyari, o sabihin natin na hindi napagbago, walang epekto dun sa asawa, mayroong pangalawang step na itinuro si Allah subhanahu wa ta'ala. Wahjuruhun na fil madaji'. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, iwasan ninyo sila. Al-hajar, yung paglikas, paglayo, iwasan ninyo sila sa higaan. Layuan ninyo, wag ninyong tatabihan. At alam ko po, kahit hindi tayo mga babae, yung may mga asawa, alam ninyo yun, na napakasakit sa isang babae na magkasama kayo sa isang bahay pero hindi mo tinatabihan. Sabi rito, sabi ng mga scholar natin, sabi ni Ibn Abbas, yun ay ang hindi pagkausap sa kanya at ang paglayo sa kanya o hindi pagtabi sa kanya sa higaan. Ginawa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ilan sa mga asawa niya na nakagawa ng kamalian o pagkakamali. Almost inaabot ng minsan isang buwan hindi niya kinakausap yung kanyang asawa para turuan o disiplinahin at mapagtanto nung babae na meron siyang nagawang mali. Yung hajar na tinutukoy dito, yung paglayo o pag-iwas natin ng matagalan, kasi merong hadith katulad nung natanong sa atin nung isang araw, di ba ang sabi ni Propeta Muhammad, kapag merong magkapatid na Muslim na nagkaroon ng alitan o samaan ng loob, hindi dapat tumagal ng 3 araw na hindi sila mag-uusap. Kailangan magbati sila at mag-usap sa loob lang ng 3 araw. Pero dito, katulad binanggit ko sa inyo, may mga pagkakataon umaabot ng 1 buwan hindi kinakausap ni Propeta Muhammad SAW. Hindi po contradiction yun. Sabi ng mga scholar natin, kailan ba natin pwedeng iwanan na yung tao? Halimbawa, nagbabawal kayo, nakakita kayo ng isang mali sa kapwa mo, sa kapatid mo, sa asawa mo. Kailan mo po pwedeng, o hanggang kailan mo po pwedeng iwasan o hindi ka usapin? Ang sabi nila, kapag yung tao, mahbub, sabihin, mahal ka ng tao. For example, asawa mo, mahal ka nun. Anak mo, mahal ka nun. Kaibigan mo, mahal ka. Kapag ka siya ay iniwasan mo o kaya hindi mo kinausap, hindi mo man lang sinasalam, kahit tumagal, natural mahal ka nun, walang problema kahit tumagal. Kasi magdudulot yun na mapag-iisipan niya na mali yung ginagawa niya. Pero ba hindi mo kilalang tao, nakakita mo na mali, kapitbahay mo na hindi mo naman ka-vibes, nakita mo na ninigarilyo, nagsusugal, panay ang awat mo, panay ang bawal mo, walang dudulot na mabuti yun, iwanan mo na lang. Hindi mo kayang bawalin yun dahil hindi ka naman mahal nun.
Katulad ng ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But hindi mo po pwedeng patuloy pa rin dapat na nabigyan ng paalala kahit na hindi tayo pinapansin. Importante yun ang obligasyon natin sa kanila. Taib. Halimbawa, hindi pa rin umubra yun. Hindi na pinayuhan na natin, pinagsabihan na natin, walang epekto. Nilayuan na natin o iniwasan na natin, hindi natin kinakausap. Kahit magkasama kayo sa bahay, wala pa ring epekto. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fadribuhun. Pwede nyo silang paluin. Ba't hindi yung palo na mag-iiwan ng latay o kaya ay mag-iiwan ng dugo o ng pasa o kaya ay na mapipilayan yung asawa o anumang mga grabe o severe na suntok o kaya ay sakit yung pinadanas nyo. Hindi po ganun. Hindi katulad tayo ng ibang mga kalalakihan. Wala sa Islam nun. Na kapag nagalit sa asawa, halos dugo na yung muka, tumutulo na yung labi, puro pasa yung katawan. Kung saktan o gulpihin, ganun-ganun na lang. Sa Islam, iginagalang, minamahal at pinapangalagaan yung mga babae po. Kaya lang ito yung mga pamamaraan na itinuro sa atin ng Islam. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala rito, pagkayari nun, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ fala tabghu alayhinna sabila. Kapag sumunod na sila, alin man dito sa mga binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala na pamamaraan, wala na kayong dahilan para iwasan sila o hindi sila kausapin o kaya ay saktan pa sila. Inna Allaha kana aliyan kabira. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang kataas-taasan, siya ang dakila. Taib. Pakinggan niyo po yung napakaraming hadith, lalo na sa mga kababaihan natin na may kinalaman sa dapat pagiging mabuti at masunurin ng isang babae sa kanyang asawa. Sinabi ni Ibnu Abbas, at itong hadith na ito matatagpuan nyo sa Sahihain, Sahih al-Bukhari at Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala na si Propeta Muhammad alaihi salatu wasalam, sinabi niya, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'ti la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag inanyayahan ng lalaki yung kanyang asawa sa kanilang tulugan at hindi pumunta o hindi pinahunlakan ng babae, isinusumpa siya ng mga anghel hanggang mag-umaga. Yung mga babae na hindi pinapaunlakan yung kanyang asawa kapag inaya siya sa higaan nila, yung babae na yon ay nasa sumpa ng mga anghel hanggang mag-umaga. Sa ibang salaysay, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabata wa huwa ghadban alaiha la'natullahi alaiha la'natul malaika hatta tusbih. Sa ibang salaysay, sinabi ni Propeta Muhammad, halimbawa na natili nung gabi na yon yung babae at galit sa kanya o namumuhi sa kanya yung kanyang asawa, isinusumpa siya ng mga malaika, ng mga anghel hanggang mag-umaga. Sa ibang salaysay pa rin, sinabi ni Propeta Muhammad, idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha fata'ba illa kana alladhi fis sama sakhitan 'alayha hatta yarda'anha zawjuha. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag dumating yung gabi at yung babae ay nanatili na iniiwasan niya o nilalayuan niya yung higaan nila ng kanilang asawa, o inaya siya ng kanyang asawa sa kanilang higaan at yung babae ay tumanggi, maliban na lamang na yung nasa kalangitan ay namumuhi at nagagalit sa babae na yun. Hanggat hindi nalulugod at hindi niya napapaligaya yung kanyang asawa, hindi mawawala yung pagkamuhi sa kanya nung nasa kalangitan. Sabi ni Jabir radiyallahu anhu, mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talathathun la taqbalullahu lahum salah wala turfa'u lahum ila samai hasana. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merong tatlong uri ng tao hindi tinatanggap yung kanilang sala. Tatlong uri ng tao, Muslim yung tinutukoy, hindi tinatanggap yung kanilang pagdarasal at walang itinataas o iniaangat na kabutihan para sa kanila. Yung tatlo na yon,
Sino yung tatlo na yun? Sabi niya, al-abdul abiku hatta yarji'a ila mawali. Yung alipin na tumakas dun sa kanyang mga amo hanggat hindi siya bumabalik. Hindi tatanggapin sa kanya yung kanyang sala at walang itataas sa kanya na anumang kabutihan. Yung pangalawa, al-mar'atu as-sakhitu 'alayha zawjaha hatta yarda anha. Kabilang dun sa mga taong hindi tinatanggap yung sala nila at walang iniaangat sa kalangitan na kabutihan, yung babae na namumuhi sa kanya yung kanyang asawa hanggang malugod yung asawa niya sa kanya. Was-sakran hatta yashu. At yung isang Muslim na lasing, lango sa alak, hindi tatanggapin ng kanyang sala at anumang kabutihan sa kanya hanggat hindi siya bumabalik sa matinong pag-iisip. Kahit magsala pa yung lasing, hindi tatanggapin. Sa malinaw dito, subhanallah, napakaraming mga paalala mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano binibigyan ng aral o tinuturuan yung mga kababaihan kung paano maging masunurin, kung paano maging mabuti sa kanilang mga asawa. Kabilang pa rito yung hadith binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma tus'alu anhu al-mar'atu yawmal qiyamah an salatiha wa an ba'liha. Ang kauna-unahan tatanungin sa kababaihan sa araw ng paghuhukom ay tungkol sa kanyang sala at tungkol sa kanyang asawa. Paano mo isinagawa yung karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala at paano mo isinagawa yung karapatan ng asawa mo mula sa iyo. Yan ang kauna-unahan na tatanungin sa mga kababaihan sa araw ng paghuhukom. Sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tasuma wa zawjuha shahidun illa biidni wa la ta'dhana fi baytihi illa biidni. Sino mang babaeng Muslim na naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa araw ng paghuhukom, hindi siya po pwedeng mag-ayuno kung yung kanyang asawa ay nandoon sa kanilang tahanan. Tinutukoy dito na pag-ayuno yung voluntarily na pag-ayuno, hindi yung pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ini-encourage kasi tayong mag-ayuno po tuwing araw ng Lunes at Huwebes. Hindi ko pwedeng mag-ayuno pag ang babae, kung gusto yun na volunteer, halimbawa gusto niya mag-ayuno ng Lunes o kaya Huwebes o kaya yung 3 araw sa kalagitnaan ng bawat buwan, hindi siya po pwedeng mag-ayuno kung nandun yung asawa niya. Halimbawa ayaw ng asawa niya na mag-ayuno siya, hindi siya po pwedeng mag-ayuno ng voluntary na pag-ayuno. Yung pag-ayuno na hindi siya pwedeng bawalan ng asawa niya yung sa Ramadan. For example, Lunes, gusto mag-ayuno ng babae, gusto niya mag-fasting, yung asawa niya nandun at ayaw ng asawa niya, hindi siya po pwedeng mag-ayuno. hindi ho, pag ito nagpapuha ng mga asawa, mag-ayuno. Walang problema kung gusto ng asawa. Kahit nandun po. Opo. Kasi mostly kasi pag ang mag-asawa magkasama, natural, alam niyo na yung buhay mag-asawa, hindi natin kailangan ipaliwanag. Bawal sa mga nag-aayuno yung mga bagay na may kinalaman sa gawain ng mag-asawa. So, halimbawa gusto ng lalaki tapos nag-aayuno yung babae, anong gagawin niya? Dapat ko lang paalam muna yung babae. Dapat magpaalam siya kung gusto niya mag-fasting at pag pinayagan ng asawa, wala namang problema. Isang kulang daw ng ayubayan Ramadan. Iba po yun, iba po yun. Bukas lang mag-ayuno. So pwede siyang magpaalam ng babae sa akin, mag-ayuno siya bukas. For example, meron siyang binabayaran dun sa mga araw na hindi niya napag-ayunuhan nung buwan ng Ramadan, kailangan tapusin niya muna yun kahit na nandun yung asawa niya. Kailangan mabayaran niya yung bago dumating yung susunod na Ramadan. Dahil sabi ni Propeta Muhammad SAW, hindi pinahintulot sa isang Muslim na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa araw ng paghuhukom na siya ay mag-ayuno kung nandun yung kanyang asawa at walang pahintulot sa kanya. Hindi rin siya po pwedeng lumabas ng bahay kung nandun yung asawa niya at walang pahintulot niya. Yung mga babae natin kung maglabasan ng tahanan, walang pahintulot ng asawa, subhanallah, kung alam lang nila kung ano yung sumpa na inilaan sa kanila ng Islam. Taib. Eto pa, subhanallah, pakinggan niyo po itong mga hadith na to. At makita niyo rito kung gaano dapat maging masunurin talaga ang mga babae sa asawa nila. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin
la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Tingnan niyo po itong hadith na to. Sabi ni Propeta Muhammad, kung mag-uutos lang ako sa isa man sa inyo na magpatira pa siya sa isang tao, uutusan ko yung mga babae na magpatira pa sa kanilang asawa. Kung pwede lang sa Islam na magpatira pa sa ibang nilikha at maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, pinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sana na magpatira pa yung mga babae sa mga asawa nila. Ganon ka ang tawag dito, karespeto dapat yung ipinapakita ng mga kababaihan sa mga asawa nila. Pero hindi po yun ang nangyayari. Marami tayong alam at alam natin sa mga sarili natin na nangyayari, hindi yun ang nangyayari. Mas matapang pa yung mga babae kung minsan sila yung hari ng tahanan po. Parang yung lalaki walang kwenta sa ibabaw ng lupa. Di ko alam kung nasaan na yung mga napag-aaralan nila. Pati na rin tayo. Po? Ha? Pare-pareho tayo? Wala namang nakaligtas dito. Walang nakaligtas dito, mamaya mapapakinggan nyo kung bakit. Tayo. Meron isang sahaba, babae. Yung tita ni Hussein ibn Muhsin, isang sahaba na babae. Din, sahaba, namuhay nung kapanahon ng Propeta Muhammad na Muslim. At namatay na Muslim. Yung tita nitong sahaba na to, Muslim din. Si Hussein, yung tita ni Hussein ibn Muhsin. Itong babae na to, binanggit niya yung asawa niya kay Propeta Muhammad. Siguro nagre-reklamo o merong mga bagay na gustong reklamo kay Propeta Muhammad tungkol sa asawa niya. Ang sabi ni Propeta Muhammad sa babae, unduri ayna anti minhu. Sabi niya, tingnan mo yung sarili mo kung saan ka nakalagay dapat sa asawa mo. Fa innahu jannatuki wa naruki. Subhanallah, itong hadith na to, sabi ni Propeta Muhammad dun sa babae at sa mga kababaihang Muslim. Tingnan ninyo, sabi niya, kung saan ang kalagayan nyo sa inyong mga asawa. Sapagkat kayo mga kababaihan, ang pagpasok nyo sa paraiso at sa impyerno ay nasa kamay ng inyong mga asawa. Ang pagpasok ninyo sa paraiso ay nasa kamay ng inyong mga asawa, sa paraiso o sa impyerno. Kaya dapat alam ng babae kung paano niya pakikitunguhan, kung paano siya magiging masunurin sa kanyang asawa po. Sinabi pa rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yandurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Si Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya tinitingnan yung babae na hindi marunong magpasalamat sa kanyang asawa at hindi nakokontento dun sa kanyang asawa. Hindi tinitingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala yung babae na hindi marunong magpasalamat sa kanyang asawa at hindi nakokontento dun sa anumang bagay na meron yung kanyang asawa. Sabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhala al-jannah. Subhanallah, ayaw ba nila nito? Kaya sabi sa inyo, ang mga babae, ang pagpasok sa paraiso nasa kamay ng kanilang mga asawa. Sabi dito ni Propeta Muhammad, sino mang babae na namatay yung asawa niya at yun ay nalulugod sa kanya, papasok siya ng paraiso. Yung babae, namatayan ng asawa at yung asawa niya na ay nalulugod sa kanya nung namatay, papasok yun, 100% yung babae na yun sa paraiso. Walang binanggit dito na marami bang ginawang sala yung babae na yun, marami bang pag-aayuno na ginawa yung babae na yun, marami bang kawang gawa na ginawa yung babae na yun. Hindi. Dapat lang maging masunurin siya, nalulugod sa kanya, natutuwa sa kanya yung kanyang asawa. Paano kung lahat ng panahon namumuhi yung asawa? Halos ayaw nang makita yung asawa niya. Tayo. Sa isang hadith, kanina nabanggit na rin natin yung mga naunang hadith, may kinalaman pa rin dito. Sabi sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nararapat yung mga babae, lagi niyang hinahangad yung pagkalugod ng kanyang asawa at nilalayuan yung anumang mga bagay na ikamumuhi nito. Hindi niya ito pagbabawalan anytime na gusto ng lalaki yung kanyang asawa.
Sabi ni Propeta Muhammad SAW, kapag tinawag ng lalaki yung kanyang asawa o inimbitahan sa kanilang higaan, dapat tugunin ng babae kahit pa nga abala siya o marami siyang ginagawa sa kusina. Yun ang binanggit dito. Kasi karamihan naman nagawa ng mga babae nasa kusina. So kahit may ginagawa siya, kailangan niyang tugunin yung panawagan ng kanyang asawa. Maliban na lamang po, katulad ng binanggit ng ating mga scholar, maliban na lamang kung yung babae ay mayroong pangrelihiyon na kadahilanan na hindi niya tutugunin yung kanyang asawa. For example, merong buwan ng dalaw, may menstruation period, dumating yung bisita ng babae. Kahit na ano pang gusto ng asawa, hindi po pwede. O kaya dinudugo pa rin yung babae sa hinong panganganak, hindi rin po pwede. So hindi yun na ipinahintulot sa Islam. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ipinagbabawal na mahigpit sa reliyong Islam na gamitin ng lalaki yung kanyang asawa kapag ito ay mayroong buwan ng dalaw. Hindi siya po pwedeng sipingan hanggat hindi nakapaliligo yung babae na yon. Hindi rin po pwedeng lapitan. Nagawin nila yung ginagawa nila mag-asawa. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man atahaidan aw imra'atan min duburiha faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sino man ang gumamit sa kanyang asawa habang ito ay mayroong regla o kaya ginamit niya yung kanyang asawa sa likuran, tunay na hindi siya mananampalataya sa anumang bagay na ipinababa kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haram yun sa Islam, yung mga ganong gawain. Mahigpit na ipinagbabawal. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal'unun man atahaidan aw imra'atan fi duburiha. Isinusumpa sa Islam ang sino mang gumamit o sumiping sa babaeng may regla o kaya sa babae na ginamit yung likuran. Bawal po yun sa Islam. Mahigpit na ipinagbabawal. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. So dito po sa mga narinig natin ng mga talata sa Quran, sa mga hadith ng ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa mga pahayag ng ating mga ulama, yung mga dalubhasa sa Islam, mapagtatanto natin na nararapat o obligatory sa lahat ng kababaihang Muslim, dapat niyang malaman na siya ay katulad ng isang alipin sa kanyang asawa. Yung kahulugan, pero hindi ibig sabihin na alipin ng babae sa Islam. Pero kailangan niya malaman, katulad narinig ko sa mga brother natin, ang ganda ng modelo, kung nakikita niyo yung mga Japanese woman, kung paano subhanallah makitungo, humarap, kumilos sa harapan ng kanilang mga asawa. Nakakahiya sa mga non-Muslim pa natin nakikita. Dapat ganun ang reaksyon, ganun ang tugon ng mga kababaihan sa mga asawa nila. Pag sinabi mo upo, upo. Pag sinabi mo upo, sampal lang aabutin mo. Lumayas ka dito sa loob ng tahanan ko. Yes, darling. Yes, darling. Kahit Muslim, upo, upo, siya pala yung nakaupo. Subhanallah, akala ko yung asawa pinapaupo. Ulitin natin, dapat mabatid ng mga kababaihan na sila ay katulad ng alipin o na parang animoy alipin sa harapan ng mga asawa nila. Hindi sila dapat kumilos o gumalaw o anumang bagay na gawin nila sa sarili nila ni sa kanilang yaman, maliban na lamang sa kapahintulutan ng kanilang mga asawa. Dapat laging inuuna ng mga babaeng Muslim yung karapatan ng asawa niya bago yung karapatan niya. Dapat inuuna ng mga babaeng Muslim yung karapatan ng mga kamag-anak ng asawa niya bago yung karapatan ng mga kamag-anak niya. At dapat lagi siyang nakahanda kung nais nung babae nung asawa niya yun, kung nais nung lalaki nasipingan siya o kaya ay gawin nila yung mga ginagawa ng mag-asawa, dapat laging malinis, dapat laging mabango, dapat laging handa yung babae. Hindi niya dapat ipinagmamalaki o ipinagyayabang yung kanyang kagandahan o yung kanyang yaman o yung kanyang kalagayan sa lipunan. At hindi niya dapat pinipintasan yung anumang kapangitan na meron sa kanyang asawa. Sabi ng isa sa mga ulama natin,
Sabi niya, napunta ako minsan sa Badia, sa disyerto. May natagpuan ako isang bahay na pinaninirahan ng isang pamilya. Nakita ko, sabi niya doon, yung babae, napakagandang babae. At yung asawa, saksakan ng pangit, yung lalaki. Napakapangit ng lalaki. Ang sabi ng sheikh, kay patardina linapsiki ang takuni tahtamit lihada. Sabi niya, paano ka nalulugod? Natutuwa ka na kasama mo o asawa mo itong ganitong itsurang nilalang. Ang sabi ng babae, pakinggan niyo po, maybe yung asawa ko, sabi niya, ay napakabuti ng relasyon niya sa pagitan niya at ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ako yung ibinigay na gift, ako yung ibinigay na regalo o gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala dun sa kanyang asawa na pangit ang itsura, yung panlabas. At ako po, sabi niya, maaaring napakapangit ng relasyon ko sa pagitan ko at ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya yung asawa ko ay parusan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa akin. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, pakinggan niyo po ito, pinakamarunong na babae na naitala sa kasaysayan ng lupa, marahil siya na, si Aisha radhiyallahu anha. Hindi kayang tumbasan ng mga kalalakihan sa panahon natin pagdating sa karunungan, sa pag-intindi at pag-unawa sa relihiyon. Pinakamamahal o isa sa pinakamamahal na asawa ni Propeta Muhammad, asawa ng kanyang pinakamatalik na anak ng kanyang pinakamatalik na kaibigan, si Abu Bakar radhiyallahu anha. Pakinggan niyo po kung ano yung sinabi ng babae na to, subhanallah, na itinuturing na ina ng lahat ng mananampalataya, na itinuturing na isa sa pinakamataas na magkakamit ng karangalan sa mga kababaihan sa paraiso, sa Jannah. Anong sabi niya? Ya ma'syaran nisa, law ta'lamna bihaqqi azwajikunna alaykunna ja'alatil mar'atu minkunna tasmahul ghubar min qadami zawjiha bi khaddi wajhiha. O kayong mga kababaihan, sabi niya, kung nalalaman nyo lang yung karapatan ng mga asawa nyo mula sa inyo, ay talaga namang gagawin ng babae sa inyo na punasan niya yung alikabok sa paa ng kanyang asawa sa pamamagitan ng kanyang pisngi. Kung nalalaman lang, sabi ni Aisha, kung nalalaman nyo lang kayong mga kababaihan yung karapatan ng inyong mga asawa mula sa inyo, ay talaga namang gagawin ng mga kababaihan na pupunasan niya yung alikabok at dumi sa paa ng kanyang asawa sa pamamagitan ng kanyang muka. Ganon dapat kasunurin, ganon kababang loob yung mga kababaihan sa harapan ng kanilang mga asawa. Nararapat sa mga babaeng Muslim na palaging mahiyain, pinapakita nila yung pagiging mahiyain sa harapan ng kanilang mga asawa. At lagi niyang ibinababa yung kanyang paningin sa harapan ng kanyang asawa. Baliktad no? Yung babae, yung lalaki, pagpasok ng bahay, hindi makatingin sa asawa. Sa babae. Kasi nagagalit na ba't gabi kayong umuwi? Nabaliktad na talaga ang panahon. Subhanallah. Kailangan yung mga babae, laging naroon yung pagsunod nila sa pinag-uutos ng kanilang mga asawa. Laging tahimik kapag yung kanilang asawa ay nagsasalita. Dapat tumatayo kapag dumarating yung asawa at lumalayo siya sa lahat ng bagay na ikamumuhi ng kanyang asawa. Dapat tumatayo rin siya kapag lalabas yung kanyang asawa upang ihatid. At lagi siyang inihanda niya yung kanyang sarili kapag dumarating na yung oras ng pagtulog. Iniiwasan dapat ng mga kababaihan ang pagtataksil, lalo na kung yung kanilang mga asawa ay wala. Kailangan iniingatan nila yung kanilang higaan at yung kanilang kayamanan at yung kanyang tahanan. Dapat lagi siyang maganda, mabango kapag nandoon yung kanyang asawa. Lagi niyang ginagalang, pinapahalagahan yung kanyang asawa, yung mga kamag-anak nito, at dapat nakikita ng mga kababaihang Muslim palagi na yung nagagawang maliit ng kanyang asawa ay napakarami na sa kanila. Yung kukunting nagagawa dapat ng mga kalalakihan, dapat malaki na yung tingin ng mga babae doon. Inshallah po dito, ngayon naman tatalakayin natin inshallah yung mga kahalagahan, kagandahan na idudulot sa mga kababaihan kung sila ay magiging masunurin at mabuti. At yung napakatinding parusa doon sa mga suwail na asawa, doon sa mga
babaeng hindi sumusunod o hindi naging matapat sa kanilang mga asawa. Ang una nating babanggitin po, inshallah, yung mga kahalagahan at kagandahan na idudulot doon sa mga masunurin na babae na asawa. Nararapat sa mga babae na Muslim na may ganap na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala na magsumikap na sundin ang kanyang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala at sundin yung kanyang asawa at lagi niyang hahangarin yung pagkalugod ng kanyang asawa, sapagkat katulad ng binanggit natin, ang pagpasok ng babae sa paraiso o sa impyerno ay nasa pamamagitan ng kanyang asawa. Binanggit natin yung hadith kanina, ayyum amra'atin matat alaiha matat zawjuha rad, ayyum amra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Sino man na babae na namatayan ng asawa o namatay yung asawa niya at yung asawa niya na yun ay nalulugod sa kanya, papasok siya ng paraiso. Naintindihan niyo po yung hadith? Sino mang babae na namatay sa kanya yung asawa niya at yung asawa niya na yun natutuwa, nalulugod, masaya at maligaya sa piling niya nung nabubuhay pa, papasok siya ng paraiso. Nangangahulugan nito o yung kasalungat na kahulugan ng hadith na to, sino mang babae na namatay sa kanya yung asawa niya at namumuhay yung asawa niya, sa paraiso din kaya papasok? Natural dun sa isang tahanan. Yung mga babae na namatayan ng asawa at namumuhi sa kanya, hindi papasok sa paraiso. Sa isa pang hadith, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa ata'at ba'laha faltadkhul min ayyi abwabil jannati sya'at." Subhanallah. Pakinggan niyo po itong hadith na to. Walang napakaraming hiningi sa mga babae para pumasok sa alinmang pintuan na gusto niya sa paraiso. Ang sabi lang dito, kapag ang babae ay laging nagdarasal ng 5 beses na inobligadong sala, yung pang-araw-araw na sinasala natin, kapag ginagawa ng babaeng Muslim yun, at nag-aayuno siya tuwing buwan ng Ramadan, at sinusunod niya yung kanyang asawa, 3 lang yung kailangan niyang mahigpit na dapat pangalagaan. Hindi inutusan na mag-jihad, hindi inutusan na magbigay ng kawang-gawa, hindi sinabi rito sa hadith na to na magsagawa ng maraming hajj, na iwasan yung napakaraming ganito. Subhanallah, 3 lang. Yung pagdarasal, yung pag-aayuno, at yung pagiging masunurin sa asawa. Ano ang gantimpala? Sasabihin sa kanya sa araw ng paghuhukom, pumasok ka sa paraiso sa kahit anumang pintuan mo gusto. Kahit anong pintuan ng paraiso po, gusto niya pumasok, dapat lang niyang gampanan itong 3 na to. Subhanallah, kung nalalaman lang ng mga babae kung gaano kahalaga yung mga bagay na to, dapat ginagawa nila yun. Sabi ni Propeta Muhammad sa iba pang salaysay, alayhi salatu wassalam, yastaghfiru lil mar'atil muti'ati li zawjiha at-tayru fil hawa. Parang yung talibul ilm, yung taong naghahanap ng karunungan, ganun din yung meaning ng hadith tungkol naman sa mga kababaihan. Humihingi ng kapatawaran doon sa babaeng masunurin sa kanyang asawa. Sino? Lahat ng ibon sa himpapawid, sa hangin. Wal hitanu fil ma, ang mga isda sa karagatan. Wal malaikatu fis sama, ang mga anghel sa kalangitan. Wasyamsu wal qamaru madamat fi rida zawjiha. Humihingi ng kapatawaran ng araw, ang buwan, hanggat natutuwa doon sa babae na yun yung kanyang asawa. Paano nagsasalita? Hindi at alam paano nagsasalita yung araw, yung buwan, yung mga isda, yung mga ibon, yung mga anghel sa kalangitan. Pero binanggit sa hadith na to, humihingi ng kapatawaran yung lahat ng nilikha na yun. Kanino? Doon sa babae na masunurin sa kanyang asawa. Wa ayyuma imra'atin asat zawjuha fa'alayha la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. At sino mang babae na sinuway niya yung kanyang asawa, para sa kanya ay sumpa ni Allah at ng mga anghel at ng lahat ng tao. Wa ayyuma imra'atin kalahat fi wajhi zawjiha fahiya fi sakhatillah ila an tudahikahu wa tastardi. Sino man yung babae na umirap, umirap ang gawain ng mga babae pag nabubwisit, pag naiinis. Sino man babae na umirap sa asawa niya, para sa kanya ay ang pagkamuhi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang sa mapatawan niya o kaya ay malugod sa kanya yung kanyang asawa. Wa ayyuma imra'atin kharajat min dariha
bighairi idni zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tarji'. Sino mang babaeng Muslim na lumabas sa kanyang tahanan na walang pahintulot ng asawa niya, isinusumpa siya ng mga anghel hanggang sa siya ay makabalik. So, andito na po yung mga kahalagahan, inshallah, na babanggitin natin at kagandahan para sa mga babaeng masunurin sa kanilang mga asawa. Dumating o inisinaysay mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang binanggit, arba'u minan nisa'i fil jannah wa arba'un fin nar. Merong apat na kababaihan sa paraiso sila at merong apat sa impyerno sila. Sino yung apat na mga kababaihan na papasok sa paraiso? Ito po yung mga yon. Yung una, famra'atun afifatun ta'i'atun lillahi wa li zawjiha. Yung mga babaeng disente, yung malinis, yung laging dalisay at masunurin kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang asawa. Yun yung una. Yung pangalawa po, yung mga babaeng palaanakin, matiisin sila at kontento sa anumang bagay na malaki o maliit kasama ng kanyang asawa. Babae na palaanakin, kontento sa anumang bagay na ibinigay sa kanila ng Diyos kasama ng asawa niya, mahirap man sila o mayaman man sila, ay kontento siya. Hindi naghahanap ng mga bagay na hindi kayang ibigay ng asawa niya. Yung pangatlo po, babaeng mahiyain, na kung saan kapag yung kanyang asawa ay wala, iniingatan niya yung kanyang sarili at yung kanilang kayamanan. At kapag nandun na yung asawa niya, pinipigilan niya yung kanyang dila na magsalita ng masakit o masama. Yung pangapat, babae na namatay sa kanya yung kanyang asawa at naiwanan sila ng mga anak na maliliit pa. Babae, meron silang mga anak, namatayan ng asawa, naging balo. Naiwanan yung mga maliliit na anak. Pinigilan niya yung sarili niya na mag-asawa ng iba. Sa halip, inilaan ng babaeng ito yung kanyang oras at panahon sa pagdisiplina, pag-aaruga at pag-aalaga ng kanilang mga anak. Hindi na siya nag-asawa kasi baka mapariwara o kaya ay ano lang ang mangyari dun sa mga anak niya. Sinikap niya na siyang mag-isa ang bumuhay. So ito yung apat na mga kababaihan na inshallah papasok sa paraiso. Nandito po yung mga kababaihan naman, apat din papasok sa impyerno. Yung babaeng matalas, malaswa o ano tawag dyan? Badiatul lisan. Ano bang tawag dun, bro? Matalas ang dila, lagi nagsasalita ng masakit sa asawa niya. At tawilatul lisan, ang sabi rito, mahaba ang dila, hindi pala matalas. Mahaba ang dila at laging nagbubunganga. Kapag wala yung asawa niya, hindi niya iniingatan yung kanyang sarili. At kapag nandun na may asawa niya, subhanallah, pinipinsala niya sa pamamagitan ng kanyang dila, laging nagsasalita ng masakit. Yung asawa ayaw nang umuwi ng bahay kasi lagi lang niya rinig yung bunganga ng kanyang asawa. Pangalawa po, babae na inaatangan niya yung kanyang asawa ng bagay na hindi kaya ng asawa. Subhanallah, nangyari sa iyo. Subhanallah, lalakas bro, naririnig namin eh. Babae, pinapapasan sa kanya ng asawa niya yung mga bagay na hindi niya kaya. Pangatlo po, babae, hindi niya tinatakpan yung sarili niya sa mga kalalakihan. Lumalabas siya sa kanyang bahay na nakalantad yung kanyang, ano bang tawag doon? Kagandahan. Yung kanyang aura. At pangapat, babae, na walang ibang importante sa kanya kundi ang kumain, uminom at matulog. Wala kang kakwenta-kwentang asawa, puro kain, inom at tulog ang alam. Walang hilig magsala, wala man lang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang propeta, at hindi rin sinusunod yung kanyang asawa. Subhanallah, puro kain, inom at tulog. Kapag ang mga babae po ay ganito ang katangian,
tapos lumalabas pa ng tahanan nang walang pahintulot ng kanyang asawa, sila ay kabilang sa mga isinumpa. Sila ay mga babaeng angkan ng impyerno, maliban na lamang kung sila ay magbalik loob, humingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakinggan nyo itong hadith na to. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu finnar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Sabi niya nung gabi ng Isra at Mi'raj, nang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tumingin sa impyerno, nakita niya na pinakamaraming pumasok doon mga kababaihan. Alam niyo yung dahilan? Dahil ba sa mga mamamatay tao kaya yung mga babae? Mas marami bang babae na pumapatay, nagkukumit ng adultery, umiinom ng alak, o kaya ay kung anong mga major sin ang ginagawa? Hindi yun ang dahilan. Ang pangunahing dahilan, bakit mas maraming babae na papasok sa impyerno dahil sa napakakaunti na pagsunod nila kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam, at sa kanilang mga asawa. At karamihan sa mga babae, inilalantad na talaga nila yung kanilang dapat itago, yung mga Muslim. Naalala ko na naman si Tatang. Ngayon ko lang narinig yung salita na yun. Mashallah, yung mga sister natin daw sa Quiapo, nakakatuwa kasi nakakahijab. Maganda naman nakahijab, pero ang masama, labas yung pusod. Nakaghijab pa tapos hanggang yung suit na damit labas yung pusod. Anong klaseng hijab yun? Mana pa tinago yung pusod, di ba nilibas yung mukha Yan ang mga model ng Muslim ngayon. Mashallah, papakita sa television itong mga bagong Muslima dress code. Ang ganda-ganda sa mukha nakatutok. Subhanallah, lang may binaba yung camera, labas yung pusod. Tama ba yun? Kaya makatotohanan yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi po pwedeng itanggi ito. Pinakamaraming papasok sa impyerno ay yung mga kababaihan. Pakinggan niyo ba ito? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu awra fa idha kharajat min baytiha istashrafaha asyaitan. Ang mga kababaihan ay aura, pribado, lahat ng bahagi ng katawan niya pribado. Kapag siya ay lumabas mula sa kanyang tahanan, meron siyang mga bodyguard. Syaitan nga lang. Meron siyang mga bodyguard, hindi from China. Hindi from Beijing yun. Si Satanas taga Beijing ba yun? Demonyo yung bodyguard. Kaya po, wala nang pinakamagandang lugar at pinakadakilang lugar, lalo na sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala, para sa mga babaeng Muslim, kundi yung kanyang tahanan. At yung mga babae, lahat ng paraan gagawin at idadahilan para makalabas. Gusto kong pumunta sa mga magulang ko, maganda yung intention Gusto kong dumalaw sa libingan, gusto kong dumalaw sa kapatid kong may sakit. Hindi siya titigilan ni Satanas na humingi ng katwiran para makalabas lang ng kanyang bahay. Kahit na napaganda ng intention, pero subhanallah, kung alam lang nila kung gaano kahalaga yung pananatili nila sa bahay, hindi na sila lalabas. Sabi ni Ali tuloy, radiyallahu anhu, sa asawa niya si Fatima, na anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Fatima, ma khairun lin nisa. Fatima, tinatanong ni Ali yung asawa niya, ano bang mabuti para sa mga babaeng Muslim? Ang sabi ni Fatima radiyallahu anha, an la tara ar-rijal wala yarawha, na hindi niya nakikita yung mga kalalakihan at hindi rin siya nakikita ng mga kalalakihan. Ang pinakamabuti sa mga kababaihan, na hindi siya nakikita ng kalalakihan o hindi niya nakikita ang mga kalalakihan at hindi rin siya nakikita. Kaya nga noon, laging sinasabi ni Ali radiyallahu anhu, ala tastahyun, ala tugharun. Sabi niya, hindi ba kayo nahihiya? Hindi ba kayo nagsiselos? Iniiwanan ng isa sa inyo yung kanyang asawa, lumalabas siya sa pagitan ng mga kalalakihan, pinagtititingnan siya at pinagpepestahan siya ng mga mata ng mga lalaki, at yung babae tumitingin din sa kanila. Kaya nga, nung kapanahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
At nung isa sa mga araw na yon ay nandoon yung kanyang dalawang asawang babae, si Aisha at si Hafsa. Isang araw, si Aisha at si Hafsa nandun sa bahay ni Propeta Muhammad, pareho silang nakaupo. Pumasok yung isang sahaba na bulag, si Ibnu Maktum. Bulag na sahaba. Wallahu alam, siya yung isa sa mga muadzin din, di ba? Isa sa mga muadzin. At yung lalaki na to, bulag. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu ihtajiba minhu. Sabi niya, magtakip kayo sa harapan niya. Sabi ng dalawang babae, ya Rasulullah, alaysa huwa a'ma, la yubsiruna, wala ya'rifuna. Sabi ng dalawang babae, mga asawa ni Propeta Muhammad, ya Rasulullah, hindi po ba bulag naman siya? Hindi niya kami nakikita at hindi naman niya kami kilala. Sabi ni Propeta Muhammad, apa'am yawani antuma alastuma tubsiranuhu. Sabi ni Propeta Muhammad sallam, tunay naman na bulag yung lalaki na yan. Kayong dalawa, bulag ba kayong dalawa? Hindi nyo ba siya nakikita? Dito sa hadith na to, kahit yung mga babae dapat pinipigilan at tinuutusan na hindi dapat tumitingin sa mga kalalakihan. Vice versa po yun, hindi lang ang mga kalalakihan ang pinagbawalan sa Quran at ng Islam na tumingin sa mga babae, pati yung mga babae ganun din. Taib. So ganun, nararapat po sa mga kalalakihan, katulad binanggit natin na kanilang ibaba yung kanilang paningin sa harapan ng mga kababaihan at ganun din ang mga babae sa harapan ng mga kalalakihan. Binanggit na natin yung binanggit ni Aisha radhiyallahu anha. So kung kailangan talaga lumabas ng mga babae sa pagdalaw sa mga magulang niya, mga kaibigan niya, sa mga kamag-anak niya o anumang mga bagay na katulad nito, kailangan po niyang humingi ng pahintulot mula sa kanyang asawa nang hindi siya naglalantad ng anumang ganda o kaya ay anumang bagay na maaaring pagdudahan o makita na puna sa kanya, nang sa ganon ay hindi siya masama doon sa mga sumpa na binanggit ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Makipatay nga yung may cellphone na yan, kapatid ko pa naman. Taib, pakinggan niyo pa po itong hadith na to. Although yung hadith na to weak na hadith, mahina. Kaya lang, babanggitin natin kasi may kaugnayan siya doon sa mga nakaraang hadith. So yung mga hadith, pagka kahit mahina at merong mga malalakas na hadith na kasing kahulugan o kaya ay katulad ng mga hadith na yun, pinapalakas na rin. Anyway, etong hadith na to, binanggit ni Ali radhiyallahu anhu, kasama niya yung kanyang asawa na si Fatima radhiyallahu anha. Sabi niya, minsan pumasok ako at yung aking asawa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa bahay niya. Sabi niya, natagpuan naming mag-asawa na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay umiiyak, matindi yung pag-iyak niya. Ang sabi ko, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah, kumbaga sacrifice para sa iyo ang aking ama at ang aking ina, o mahal na sugo ni Allah. Ano po bang dahilan bakit kayo umiiyak? Ang sabi niya, ya Ali, noong gabi na ako ay itinaas sa kalangitan, nakita ko, sabi niya, yung mga kababaihan min ummati, mula sa aking umma, dumadanas ng iba't ibang uri ng parusa na napakasakit. Kaya ako umiiyak nung makita ko yung napakatitinding parusa na dinadanas ng mga kababaihang Muslim sa impyerno. Subhanallah, Muslim yung tinutukoy na nakita ni Propeta Muhammad, mga babae. Sabi niya, nakita ko babae, nakabitin siya sa impyerno sa pamamagitan ng kanyang buhok habang kumukulo yung kanyang utak. Nakita ko, sabi niya, yung babae, nakabitin sa pamamagitan ng kanyang dila at ibinubuhos sa kanyang bunganga yung apoy, dumadaan dun sa kanyang lalamunan. Nakita ko, sabi niya, ang babae na nakagapos yung kanyang mga paa sa kanyang dibdib at yung kanyang mga dalawang kamay sa kanyang noo. Nakita ko, sabi niya, yung babae nakabitin doon sa impyerno sa pamamagitan ng kanyang breast.
Nakita ko, sabi niya, may mga nakita ko na Muslim na babae doon, yung kanilang mga ulo ay ulo ng baboy, yung kanyang katawan ay katawan ng himar, asno, at dumadanas ng libo-libong kulay ng parusa. May nakita rin ako, sabi niya, na babae, ang itsura niya ay aso. Pumapasok, sabi niya, yung apoy mula sa kanyang bibig at lumalabas sa kanyang likuran. At yung mga malaika, yung mga anghel ay ginugulpi at pinaparusahan yung mga babae na yun. Tumayo si Fatima radhiyallahu anha at sinabi niya, aking mahal na ama, at kayo lang po ang nais kong laging nakikita. Ano po ba ang gawain ng mga babae na yun at bakit dinadanas nila yung ganoong uri ng mga parusa sa impyerno? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahal kong anak, yung mga babaihan na nakabitin sa pamamagitan ng kanilang mga buhok, sila yung mga babaeng hindi tinatakpan yung kanilang mga buhok nung sila ay nasa lupa pa sa harapan ng mga kalalakihan. At yung nakita ko na yung kanyang siya ay nakabitin sa pamamagitan ng kanyang dila, sila yung mga kababaihan na lagi nilang pinipinsala sa pamamagitan ng kanilang bunganga yung kanilang mga asawa. Yung mga babae na nakabitin sa pamamagitan ng kanilang mga breast, sila yung mga babaeng sinira nila yung higaan ng kanyang asawa. I mean, meron siyang pinahintulutan na ibang lalaki na humiga dun sa higaan ng kanyang asawa. Nagumit ng adultery. Yun ang ibig sabihin dito. Tayo. At yung sabi niya, mga babae na yung kanyang ulo ay ulo ng baboy at yung katawan ay katawan ng asno, sila yung mga babaeng nagkakalat ng namima at sinungaling. Yung namima, yung laging pinag-aaway yung mga kapatid niya. Sabi ni Fulana, maarte ka daw. Sabi ni Fulana, maarte ka daw. Pupunta sa kabila, gagawa rin ng paninira. Mag-aaway yung dalawang babae dahil sa kanya. Sila yung mga binanggit dito sa hadith na to. Yung mukhang aso na pumapasok yung apoy dun sa kanyang bibig at lumalabas sa kanyang puwitan, yun yung mga babaeng mainggitin. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sa dulo ng hadith, alwailu lil mar'ati ta'si zawjaha, talagang sumpa doon sa mga kababaihan na subhanallah suwail at palaging gumagawa ng kasalanan laban sa kanilang mga asawa. Meron pang hadith dito mula kay Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tu'dil mar'atu zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril ain la tu'dihi ka talaqillah fa innama huwa 'indaka dakhil yushiku an yufarikaki ilaina. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wag pipinsalain o wag gagawa ng masama ng mga kababaihan yung kanyang asawa dito sa lupa. Hindi dapat ganun talaga ang ugali at attitude ng mga babae. Dapat hindi niya pinipinsala, hindi niya dapat pinagagalit yung kanyang asawa. Bakit? Kasi yung mga mapapangasawa niya na hurul ain sa kalangitan, yung mga babaeng nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa Jannah, nagsasabi, anytime na gagawa ng masama o magsasalita ng masama o anumang bagay na hindi katutuwa nung lalaki, yung kanyang asawa, sinasabi ng mga hurul ain sa kalangitan, katalakilla. Pagka sinabing katalakilla, mamatay ka nawa, patayin ka nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, digmain ka nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, tunay na yung asawa mo ay nandyan sa'yo ngayon, kapiling mo. Malapit na, sabi niya, na iwanan ka niyan at napunta sa amin. Yung mga babae na mapapangasawa ng mga mananampalataya doon sa paraiso. Dahil kung yung mga kababaihan po ay inuutusan na maging mabuti at masunurin sa kanilang mga asawa at ang hinihiling sa kanila na kanilang hanapin yung pagkalugod ng kanilang mga asawa, ganon din naman yung mga kalalakihan. Dapat po lagi tayong nagpapakita ng kabutihan, kabaitan at ang pagtitiis natin kung meron mang masama na ugali o bagay na meron sa ating asawa. Lagi natin dapat ibinibigay at ginagampanan yung mga obligasyon natin sa kanila,
yung paggasto sa kanila, yung pagpapadamit sa kanila, yung pakikitungo sa kanila ng mabuti. Washiruhunna bil ma'ruf, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, mamuhay kayo o pakitunguhan nyo sila dito sa lupa ng kabutihan. Sabi ni Propeta Muhammad SAW, khairukum li ahlihi. Ang pinakamabuti sa inyo ay yung pinakamabuti sa kanilang mga asawa. Khairukum altafaqum bi ahlihi. Ang pinakamabuti sa inyo ay yung pinakamabait sa kanyang asawa. At ang ating propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napakatindi ng kanyang kabaitan pagdating sa kanyang mga asawa. Sabi rin niya sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin sabara ala su'i khalqi mar'atihi a'tahu Allahu al-ajr mithlu ma a'ta Ayub alaihi salatu wasalam. Sino mang lalaki na nagtimpi, nagtiis sa pangit na ugali ng kanyang asawa, ay bibigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala katulad ng gantimpala na ibinigay kay Prophet Job alaihi salatu wasalam. At sino man na babae na magtiis sa kanyang asawa o sa pangit na ugali ng kanyang asawang lalaki, bibigyan din siya ng ajar o ng gantimpala na katulad ng binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Asiya, imra'atu Fir'aun. Kay Asiya, yung asawa ni Faraon. Tama. Eto, nabanggit na natin ilang beses na. Isinalaysay na mayroong lalaki nagre-reklamo at gusto niya ang tawag dito, reklamo, yashtaki, reklamo, di ba bro? Nirereklamo niya yung ugali ng kanyang asawa. Bungangera po eh. Kaya ang ginawa niya, pupunta siya sa Amir al-Mu'minin, kay Umar radiyallahu anhu. Kung nabasa niyo po ang kasaysayan ng Islam, especially yung sira ni Umar, yung talambuhay ni Umar ibn Khattab, napakatigas na tao pagdating sa mga kalaban, subhanallah. Ya Rasulullah, pahintulutan niyo po ako, pupugutan ko ng ulo yung munafik na yan. Nung kapanahonan ni Propeta Muhammad, si Omar, isa sa pinakamagiting na mandirigma. Wala siyang narinig na nagsabi ng salit ng masama o gumawa ng masama laban kay Propeta Muhammad, maliban na lamang na lumapit siya. Ya Rasulullah, pahintulutan niyo po ako, pupugutan ko ng ulo yung tao na yan. Ganun katapang, puro pugot ng ulong maririnig niyo. Nung kapanahonan na siya na ang khalifa, siya na yung pinuno, patay na si Propeta Muhammad, patay na si Abu Bakar. Doon sa pamayanan na kanilang tinitirhan, merong isang lalaki, may problema sa asawa niya. Katulad ng mga problema natin, mashallah. Bungangera kasi yung asawa po. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم